Kinilala ang nasabing piloto na si Captain John Gula, ang taong responsable di umano sa pagdala sa dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan noong March 11, 2025 nagimbalang maraming Pilipino worldwide sa sunod-sunod na pangyayari. Bukod sa kontrobersyal ang nasabing eroplano na tila na-identify as private owned na siyang inupahan ng gobyernong ngagba para maging kasangkapan ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Tila nagulat pa ang maraming Pilipino matapos mabunyag sa publiko na ang nasabing piloto ay isa pala sa mga mista o schoolmate ng nooy dating PNP chief at ngayon kasalukuyang senador na si Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa sa kumpirmadong balita post online, hudas pala. These pictures were taken many years ago, showing then PNP Director General Ronald de la Rosa, now Senator, and his mista Captain John Gula, pilot in command of RPC 5219, a Gulfstream G550 aircraft registered with Pacific Asian Pearl Airways Incorporated, which flew the former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. How ironic what some people can do for 30 pieces of silver, just like Judas with Jesus Christ. Sadly, the good senator did not even know till the second Senate hearing that his mista was complicit with all the others. He may just be the driver of the aircraft, but he is an accompliance to the crime of kidnapping a Filipino citizen and taking him on the other side of the globe to the International Criminal Court in The Hague without regard for due process. The pilot must need his job with San Miguel Corporation's Ramon Ang so bad that he could not even refuse the job of helping in the transfer of former president, tantamount to a kidnapping and eventual division of a nation. Together with the government post, there will always be a time for reckoning. Captain John Gula, always, unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magsalita at magbigay komento sa mundo ng social media. Mga natagpuan kasi ang tindi ng mga revelasyon ni Senator Amy, ha? Ang tindi ng revelasyon niya dito. O, tuloy natin yan, ha? Kung hayaan ninyo. Sandali, tuloy na natin yan. Kasi may maganda siyang sinabi dito, eh. Na, ito. Ayan. Yan, tuloy natin, ha? Tuloy natin to. Ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat, eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong mga krimen sa labas? Siya lang kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Especially the point I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to Ayun, maliwanag na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung... Ayan yung paulit-ulit, diba nila sinasabi yung Article 59? What does the Article 59? Ano po bang nasa loob niyan? Ang nasa loob niyan, pag ginuli mo isang tao bago mo dalhin sa ibang bansa, Article 59 ng Rome Statute, sisimplihan na lang natin. Pag hinuli mo ang tao, kailangan iharap mo sa korte sa Pilipinas o kung saan mo hinuli. Iharap mo muna, pag pumayag ang korte, tsaka mo lang dalhin doon sa ibang bansa. Yun po yung Article 59. Okay? Pero ito, ano sabi ni Senator Amy? certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Bakit? Andyan yung certification ng DOJ. Na? Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ. Sa sumunod na araw, wala na rin sa Pilipinas si dating Pangulo. Isa pa yan, no? Mantakin mo. Napakatarantado talaga ng gobyerno to. March 11, doon nila dinukot si Pangulong Duterte papuntang The Hague. Diba? March 11. March 12, doon lang sinertify ng DOJ yung warrant. So, napakasinungaling ni Torre na sinasabi niyang may warrant nung inaresto niya si Pangulong Duterte. Diyan pa lang, mga kababayan, matinding katarantaduhan na ho ng gobyerno niyan. Ayan, dokumentado eh. March 11, dinukot niyo na si Pangulong Duterte papuntang The Hague. Tapos March 12, sasabihin ninyo, doon pa lang sinesertify yung warrant. O anong dala-dala ninyo no March 11 para anong karapatan ninyong dalhin si Pangulong Duterte sa The Hague no March 11?
Kung March 12 nyo pa, hindi ho nagsisinungaling si Senator Amy dyan, may document po dyan. Di ba? Diyan pa lang, Gis Escudero, ano ka ba? Bulag ka ba? Ano? Bingi ka ba? Ano ba? O may nakatapal na sa mata mo? So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Ah. Eh yung certification March 12. Ah. Pagkatapos, ang sinasite dito, Ano? eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute. Article 59.4, Article 59.7. Eh, nakakahilo po. Kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Ayan, ang linaw-linaw, di ba? Ilang beses nilang sinabi na hindi applicable yung Article 59 because hindi na tayo part ng ICC. So wala na daw authority yung Article 59. But according to this document, certified by DOJ on March 12, after nawala si Pangulong Duterte dito, ang sinasite pa rin daw ay yung Article 59. Pero ano nangyari doon sa part ng Article 59 that you have to bring it sa local court? Isa na naman katarantaduhan. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. isa Makikita pa yan. natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights eh. Oh, ayan, lahat yan sinabi ni Torre. Inaresto niya si Medialdea, obstruction of justice, binasahan niya Miranda rights, pinusasan niya. O tuloy. Kung maalala natin dun sa video. Eh kung ganun, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Now, ito, ganyang katalino ang mga Duterte at kahit to si E.S. Medialdea. You know why? Diba? Ang tapang niya doon. Oh, di sige, arestuhin niyo ako. Kasabi niya, diba? Alam mo kung bakit niya sinabi yon? Kasi alam niya na pag inaresto siya because of the reason na obstruction of justice, which is the obstruction of justice is based on Philippine law. Therefore, you should bring him sa presinto. Dapat dalin mo siya sa presinto, dalin mo siya sa korte, doon nyo idemanda, doon nyo panagutin. Kaya pala, nagpipresinta si Medialdea at sinasabi niya, sige, arestuhin niyo ako, subukan niyo. Oh, kasi nga, merong dahilan para madala sila sa presinto. Tama, mali. Ang tanong, bakit hindi sa presinto dinala? Bakit sa eroplano? Doon na ba ngayon ang presinto? Nandun na po ba ang husgado natin ngayon? Yung piloto po ba, siya yung judge? Gago! Diyan pa lang, sablay na naman. Parang anggulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito-turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Wala pa talaga. Inaresto mo na eh. Hinankap mo na. So, ano bang next move doon? Ha? Eh kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra, ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi Ayan, isa niya pa kung to, anong ha? gagawin niya next? May pananakot. Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman na, di ba sa video? Nakaupo lang yung tao eh. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't Tama. hindi niya ginawa? Oh. Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Ayun. Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan?
bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Yun, bakit to kanya? May pananakot eh. Bawal daw po yun sa batas. Yung mananakot ka, na huliin kita. Ano ka? Parang sanggano lang, ano? Parang mga kamote rider lang eh. Tsaka parang mga, alam mo yung mga feeling entitled na mga nagdadrive ng mga four wheels? Ganyan yun eh. Huliin kita! Masad na to! Masad! Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Kaya nga, sunod-sunod nga eh. Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medal Dea, nabasahan na, nahandcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh. O sige, iba naman topic ngayon sa doktor. Yan. Doktor Doktor naman, oh. Dahil mapunta tayo sa ibang usapin, marami tayong naririnig at alam natin na may mga doktor na tumingin kay Presidente Duterte. Tingnan natin. Ang balita, ang sabi, si Presidente Duterte tumaas ang blood sugar. Meron tayong Delicate yan. nakikita dyan at ang balita, ayan, tumaas daw ng lampas ng 300 kahit may insulin shots na siya. Hindi bumababa ang kanyang sugar for diabetes management. Meron siyang insulin pero nandun pa rin sa 328 ang kanyang blood sugar. He was advised because of his acute diabetic complications na magpahinga muna. Hindi naman ako doktor pero yung 300 talagang nakaka-alarma, di ba? Napakataas nito. Oo, taas yan. Oo, bulag ka May diabetes ako niyan, oh. Talagang mataas yan, oh. na talaga at tulog ka na ng tulog. Nakita nga natin na nakatulog siya, di ba, doon sa isang maliit Ganyan po ako. Pagka mataas ang sugar ko, inaantok po ako. Oh, naku. Banat-bay. na upuan. Bakit pinagpilitan pa rin ng mga otoridad na dalhin si PRRD? Tapos may stopover pa sa Dubai na napakahaba kahit ganito yung kondisyon niya. Sino yung doktor na pumirma ng travel certification? May balita kasi na ayaw ni Colonel Dr. Donald Palma, yung cardiologist talaga? ng AFP. Ang sabi daw, lahat ito daw eh. Kasi maraming nakarinig na wag daw ipagbiyahe kasi may sakit. Mahina yung kondisyon. Pero pinagpilitan. Sino si Dr. Jonathan B. Rico? Nako. Was he the commanding officer of the Air Force General Hospital? Bakit pinagpilitan? Naku, dapat ipatawag din po yan. Di ba? Yan, doktor na yan. Totoo bang sinabi niya na huwag pabiyahihin dahil mataas? Hindi ko kasi biro yan. Pwede yung ano yan. Ang alam ko syempre may diabetes din po ako. Pagka ganyang kataas ang ano mo, pwede kang magkaroon ng organ failure dyan. Pagka nagkaganyan. Basta hindi ho ano yan. Hindi ho masama na ho yan pagka ganyang kataas po yung iyong sugar level. Na magbiyahe kahit ganun kataas. Hindi ba may Hippocratic Oath ang doktor na nagsasaad na kapag may sakit, obligasyon mong alagaan? Bakit ba nagmamadali? Hindi ba pwede magintay ng ilang oras para bumaba yung sugar, mabigyan ng gamot? Anong mangyayari kung pinahinga muna ng ilang oras o ilang araw para bumaba yung sugar? Nakakapagtaka. Isa pa, hindi naman niya doktor to eh. Bakit hindi siya pinayagan na patawagin yung doktor? Di ba doctor of choice? Parang counsel of choice katulad ni VP Inday. Yun ang pinipili niyang abogado. Ang sabi nila, napakarami ng abogado dito. Hindi naman yun ang counsel of choice. Ito rin mga doktor na to, hindi naman doktor niya. Personal physician ang sabi. So lahat ito, nasa military facility under the command of General Cordura. Na hanggang ngayon, hindi pa rin sumisipot. Yun. Ilang beses sinabi ni VP Sara nung nakaraan, bakit yung AFP pinayagan ang PNP mag-take over ng Villamor? Sino nag-utos? So, sino nagsabi kay General Cordura na si dating Pangulo ay dadalhin sa Villamor? Normal ba yan? Ordinary procedure ba yan ng PNP? Dadalhin bigla sa Villamor ang mga arestado? Hindi naman yata. Kasi, plano na talagang ilipad sa dahig. Oo. Kaya doon sa airport. Minamadali, oo. Para malapit doon sa nakaparking na Gulfstream na aeroplano.
Ganun ba yun? Para ready na to ship out of the Philippines. Bakit hindi dinala na lang sa PNP facility? Palibhasa PNP naman ang nag-aresto, di ba? Si General Torre, pitpitin niya sa Krame o sa ibang Kaya nga, facility. yun, sabi nga ni Torre, well planned na yun. Oo nga. Hindi yun spur of the moment. Tama. Bago pa dumating si Pangulong Duterte dito, naka-ready na yung Gulfstream na aeroplano doon, naka-standby malapit sa yung facility sa Villamor, kung saan dinala si President Duterte doon. Dahil paano na talagang ilipad? Ano pa? Tama. At marami pang mga personnel ng PAF na nandun. At bakit daw dinala bigla sa VIP area? Sino yung doktor na nagbigay ng clearance para magbiyahe ang isang may sakit? Di ba AFP doctor din? So, ang ibig sabihin, yung aresto kay Presidente Duterte, military operation. Kasi puros AFP personnel, AFP Villamor, AFP personnel, pati yung doktor, pati yung tao doon. Anong masasabi natin? Alam mo, Madam Chair, that is the reason why I moved a while ago to issue subpoena dito sa mga tao na ito para masagot nila ito. Tama. Dahil, mga sundalo naman yan sila eh. Mga Naku, sundalo naman yan patay sila. tayo dyan. I understand the situation, they're just following orders. Pero, pag umabot sa punto, dapat, kung nakikinig yung mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pag umabot sa punto na yung order na binibigay sa inyo ay very unconstitutional na at klaro na may nilalabag ng mga batas, dapat tayo mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip rin tayo. Dahil ang ating oath is to serve and protect. Hindi po para mag-violate ng batas. So, yun po ang dapat harapin dito sa ating mga invited, supposed to be, invited empty chairs sa harapan natin ngayon, Madam Chair. Maraming salamat at sang-ayon po ako. At sa transcript noong nakaraang hearing, sinabi ni Secretary Gibo Teodoro, we were deputized to support the PNP. It's part of our constitutional duty. Yan ang palusot, yan ang palusot ng ni Gibo, na deputized naman daw sila to assist the PNP for whatever reason. Tanong natin, sino nag-utos? Yun. Sino nag-deputize? Yun. Bakit nagkaganon? Yun. Yun ang pinagtatakahan natin. Ako din, nagtataka din ako dyan. Andyan yata yung transcript, hindi po ba? At maliwanag naman yun. Yes. So sinabi niya na deputize, na pag-utusan lang daw sila tulad ng sinasabi niyo, Senator Bato, na nautusan. Ayan o. Ayun. Yun. We were deputized. Ang tanong ng taong bayan, Sige. sino nag-utos? Yaw, sino nga ba? nag-deputize? Yun ang tanong. Nobody can make, Madam Chair, nobody can make an utos Oy. or an order to a Secretary of National Defense. Kundi, somebody above him. Yun! Ayun na yun! Oh. Tingnan mo ha, medyo dito sa part na to, iiwas si Marcos dito, si Amy Marcos. Kasi tama yung sinasabi ni kasi tinatanong ni Senator Amy, sino nag-utos na i-assist ninyo ang PNP? Hindi naman kasi pwede yan eh. Tandaan natin hindi natin sa pinagbabangga po ang PNP at AFP. Magkaiba po sila ng mandate. Hindi ko pwedeng porket general yung si Torre. Uutusan niya yung mga private army na private army, yung mga private, di ba? O yung mga hindi pa private, yung mga nasa baba na mga sundalo. Hindi niya pwedeng utusan yun. Dadaan yun sa taas. Ika nga. Sino ho ba? Ang isa dyan, di ba? Pinaka-ano nga dyan, si Gibo. Secretary of National Defense. So ano ibig sabihin po niya, mga kababayan? Simpleng-simple lang. Dito dito makikita ninyo na sinasabi nga ni Bato, ang pinaka-boss ni Gibo, walang iba kundi si Marcos, ang presidente. So involved talaga sa kaguluhan na ito si Marcos kahit natutulog, di ba? Hindi naman natin masasabing natutulog yun. Hindi, kaya nga hindi, kasi yung sinasabi baka natutulog lang yan, walang alam yan, baka si Romualdez lang lahat yan. Hindi. Don't tell me, si Gibo sumusunod sa utos ni Romualdez at hindi kay Marcos. Ayan, mas lalong katarantaduhan po yun. Mas malaking kagaguhan po yung ganun. Who is above the Secretary of National Defense? It is the President of the Republic of the Philippines. Yan. Diba? Alangan naman, yung Secretary of National Defense is taking orders from a general ng armed forces. It should be somebody from above. So, maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yun. Naku. Dahil sabi mo niya, Bakit mo sinabi yan? Hindi tinutumbok ni Army yan. Yun na nga. Sure. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro, sino nag-utos? Kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member, kundi ang Pangulo mismo.